Hindi ko maitatanggi na minsan sa buhay ko ay may mga pagkakataon na hindi ko maiwasan na mapaisip na paano kaya kung ipinanganak ako sa isang mayaman na pamilya? Masaya kaya ang buhay ko? Hindi siguro ako nahihirapan. Ilan lang yan sa mga katanungan na tumatakbo sa utak ko. Lumaki kasi ako sa isang mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka kami kung tatawagin. Sa sagingan lang nagtatrabaho ang nanay at Kuya Alfred ko. Kung wala kaming maiangkat ng mga saging sa isang araw, wala kaming kakainin. Ako si Adrian. Nung bata ako, pangarap kong makita na maging yero ang pawid na bubong namin. Gusto ko magkaroon kami ng sariling kontador ng kuryente. Dahil madalas, pag hindi kami pinapayagang makisaksak at makidugtong, pinagtsatsagaan namin ang lampara o gasera sa magdamag. Malamok, mainit at malungkot. Doon ko natutunang gamitin ang petrolyo o gaas na may asin at dinikdik na bawang para ipahid sa mga kamay at braso ko. Para lang hindi ako kagatin ng mga lamok. Pag wala kaming kita sa sagingan, umaasa kami sa kamote, talbos at hito na bibihira lang ding maipamingwit ni Kuya Alfred sa ilog. Sa mga panahong yon, doon ko nabuo ang pangarap ko. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Ayokong habang buhay ganun ang sitwasyon namin. Kahit imposible, dahil sa pera pa nga lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan kapos na kami. Paano pa kaya sa pag-aaral? Pero hindi ako sumuko. Habang lalo kong nararamdaman ang hampas ng kahirapan, lalo kong sinisipagan ang pag-aaral at paniniwala na balang araw, makakaraos din kami at matatanggap din namin ang kasaganahan ng buhay. Alas 7 na. Late na ako sa eskwelahan. Kailangan ko ng maligo. Tubig. Teka, ba't wala na namang laman to? Nay! Ba't wala nang laman tong galon ng tubig na itinabi ko kagabi? Ginamit ko na muna. Heto, pinanghuhugas ko ng pinggan. Hala, Nay! Anong halanay? Ako nagigib ng tubig na yan kagabi. Hoy Adrian, huwag mo akong mahala-hala dyan ha. Hindi mo ba nakikita? Ginamit ko yung tubig panghugas itong mga pinagkainan nyo kagabi. Ewan ko ba sa inyo ng Kuya Alfred mo? Nagsitulog kayong hindi dinadampot tong hugasan. Panligo ko po yun, Nay. O ano naman kung panligo mo? O edi mag-igib ka doon kina Aling Lita. Yun nga lang, wala na tayong natirang barya dyan pabili ng tubig. Kung gusto mo, yun ka sa sapa maligo. Malilate na po ako, Nay. Isang oras pa balikan kung sasapa ako maliligo. Baka po pwedeng akin na lang yung tirang tubig sa galon. Maghihilamos na lang Ay ako. hindi! Gagamitin ko pa ang tubig na yan. Nay naman eh. Diyos mio, Adrian. Pati ba panligo mo poproblemahin ko pa? Heto nga may sakit ang kapatid mo, mataas ang lagnat. Wala akong pambili ng gamot. Tapos wala pa tayong pagkain ngayong araw. Alam mo, mabuti pa. Huwag ka nang pumasok. Nay. Umabsent ka na lang. Puntahan mo na lang ang Kuya Alfred mo dun sa sagingan. Tamang-tama. Mamimita sila ngayon para sa bagsakan sa bayan. Tumulong ka. Para naman makitain kayo ng kuya mo. Pangkain natin ngayong araw at pambili ng gamot ng kapatid mo. May lagnat si Anika. Ayoko po, Nay. May exam po ako. Importante po sa akin yung exam na yun. Hindi po ako pwedeng umabsent. Hindi ka pwedeng umabsent. Pero pwede tayo magutom, ganun ba? Nay, importante po kasi Mas yung... importante sa yan kaysa sa perang kikitain natin para mairaos ang pang-araw-araw. Yun na nga, Nay eh. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti. Para hindi habang buhay ganito tayo. Yung basta mairaos lang yung pang-araw-araw. Nay, mahalaga sa akin yung exam kasi pag naipasa ko yun, pwede akong magkaroon ng scholarship sa college. Makakapag-aral ako at makakapagtapos. Magkakaroon ako ng trabaho at... Magkakaroon ka ng trabaho at tutulad ka lang din sa ate Alona mo. Na pagkatapos ng kolehiyo, nag-asawa na at nagkaroon na ng sariling mundo. Ano nangyari?
Lahat ng perang pinagtrabahuan ng tatay nyo nung nabubuhay pa siya para sa pag-aaral niya ni Alona, napunta lang sa wala. Nung nagkasakit at kailangan operahan ng tatay nyo, tumulong ba yung ate nyo? Ni Singkong Duling wala nga ang inabot, di ba? Tapos nung libing, ni anino niya hindi man natin nakita. Nay, si Ate Alona po yun. Hindi ako. Huwag niyo naman po akong ihalin tulad sa kanya. Magkaiba kami. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral kasi yun na lang yung pag-asa ko para magkaroon tayo ng magandang buhay, Nay. May buhay ka. Buhay tayo. Hindi pa ba maganda yun? Hindi ba pwedeng magandang buhay na para sa atin yung nakakakain tayo kahit 2 beses sa isang araw? Na wala tayong sakit at nakaratay sa ospital. Hindi ba dapat makontento na tayo sa ganon? Kasi minsan, yung kakahabol nyo sa magandang buhay na yan pa ang naghahatid sa inyo sa kapahamakan. Pero Nay, wala naman sigurong masamang mangarap, di ba? Wala naman sigurong masamang maghangad ng higit pa sa kung ano yung matatawag nating sapat ngayon. Kaya sana Nay, suportahan nyo naman ako. Hindi lang naman para sa akin to eh. Para sa ating lahat din to. Oh, Adrian. Ano ginagawa mo rito? Di ba may pasok ka? Sabi kasi ni Nanay, Sus Maria, pina-absent ka na naman ni nanay. Paano yan? Di ba sabi mo may exam ka? tulungan na lang daw kita rito. Sus, anong tulungan? Kaya ko na to. Umalis ka na. Balikan mo na yung bag mo sa bahay. Pumasok ka. Sigurado ka ba kuya? Paano tong mga ibabagsak niyong saging sa bayan? Kakayanin mo bang pasanin lahat ng yan? Ang bibigat ng mga to. Ako nang bahala dyan. May mga nakausap na akong tutulong sa akin. Aabutan ko lang siguro kahit magkano. Pero kuya, si nanay Hayaan mo na magalit si nanay. Ako na bahala sa kanya. Sige na Adrian. Pumasok ka na sa school. Mag-aalas 10 na oh. Salamat kuya. Teka. Ito. May 20 pesos pa akong naipit dito sa bulsa ko. Baunin mo na lang. Hindi na kuya. Iabot mo na lang yan kay nanay. Mas kailangan niya yan. Sanay naman akong pumasok ng walang baon eh. Kunin mo na. Sumakay ka na ng pedicab para hindi ka maglakad. Kuya, Didiskartehan ko na lang dito para sa pagkain natin at gamot ni Anika. salamat talaga kuya. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Huwag mong isipin yung ang pinagsasabi ni nanay. Dala lang yun ng problema. Huwag kang mag-alala kuya Alfred. Pangako ko sa'yo, magtatapos ako. Magiging engineer ako. Mag-iipon ako para makapagtayo tayo ng kahit maliit na negosyo o paupahan. Para hindi ka na nagtitiis at naghihirap dito sa sagingan. Adrian, makinig ka. Magsikap ka para sa sarili mo, hindi para sa amin. Hindi naman pagiging makasarili ang tawag doon. Ang tawag doon paghahanda. Paano ka makakatulong kung hindi mo muna ihahanda at tutulungan ang sarili mo, di ba? Salamat kuya. Siya, sige na Adrian. Malilate ka na sa eskwela. Takbo na. Ipasa mo ang exam ha. Oo kuya, ipapasa ko ang exam. Ipapasa ko to para sa atin. Mula nung namatay si tatay at umalis si Ate Alona sa poder namin, para bang nawalan na rin ang paniniwala si nanay na makakaahon pa kami sa kahirapan. Ang nakikita na lang niya ay ang pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hindi na niya tinitingnan ang hinaharap. Ayaw na niyang umasa na sa pamamagitan ng pag-aaral, posible ko pa silang matulungang maiahon sa hirap na kinasasadlakan namin. Kaya magmula noon, ang Kuya Alfred ko na lang ang tanging kakampi ko. Siya ang laging nandyan para palakasin ang loob ko. Kahit wala nang matira sa kanya, kahit pagod siya, kahit nahihirapan din siya, lahat ng pwede niyang maitulong sa akin, ibinibigay niya. Kaya kahit minsan nalalabuan ako sa mga pangarap ko, andyan si Kuya Alfred para ipaalala sa akin na kailangan ko lang magpatuloy hanggang sa makita ko ang pag-asa. Kaya hindi ako napagod maniwala at hindi rin ako binigo ng Diyos at ng kapalaran.
Isang araw, nalaman kong nakapasa ako sa scholarship sa Maynila. Inasikaso ko agad ang lahat ng requirements. Nangutang din ang Kuya Alfred ko sa mga kakilala niya para lang may pamasahe ako at konting pera panggastos pagdating na Maynila. Sobrang saya at pagpapasalamat ko. Pakiramdam ko natapos na ang parte ng buhay ko na puro na lang paghihirap. Kasi sa wakas, siguradong makakapagtapos na ako ng pag-aaral. Pero ang hindi ko alam, pagdating na Maynila, marami pa pala akong bagong pagsubok na kahaharapin. Nakauwi na rin sa wakas. Owen, tol. Adrian, diyan ka pala? Anong ginagawa mo dyan sa likod ng pinto? Shh, huwag kang maingay. Si Ate Berna ba? Andyan pa sa labas? Wala na. Nakasulubong ko kanina. Kakasakay lang ng tricycle. Umalis na. Ay, salamat. Ikaw talaga, tinataguan mo na naman si Ate Berna. Katapusan kasi ngayon. Alam mo naman, singilan na ng renta sa bed space. Wala pa akong pambayad. Naghihintay pa ako ng sweldo sa part-time job ko. Saka, rarakit pa ako para may pandagdag. Ay, Adrian, tol. Bakit kasi hindi mo nalang ipaalam sa pamilya mo na tuition lang ang libre sa'yo? Na kailangan mo ng suporta pagdating sa tirahan at allowance. Malay mo matulungan ka nila. Alam mo, Owen, magkaiba tayo ng buhay. Kung yung pamilya mo kayang magpadala agad ng pera pag kinakailangan mo, ako hindi. Mahirap lang ang buhay namin sa probinsya. Pagkain nga lang malaking problema na sa kanila eh. Gastos lang ang tingin nila sa pagka-college ko. Kaya wala akong ibang maasahan kundi sarili ko lang. Sabagay. Di bale, kinakaya mo naman eh. Tibayan mo na lang loob mo, tol. Pakisapan mo na lang muna si Ate Berna. Di ka naman siguro papalayasin nun. Sana nga. Sana madaan pa sa pakiusap. Kung gusto mo, pahiramin na lang muna kita ulit. Naku tol, wag na. Hindi ko pa nga bayad sa'yo yung nakaraang inutang ko eh. Ayos lang yun. Inuunti-unti mo naman eh. Ang mahalaga, makabayad ka muna kay Ate Berna. Hindi na tol. Salamat na lang ng marami. Sigurado ka? Ikaw bahala. Ako gusto ko lang makatulong. Alam mo naman dito sa dorm, parang magkakapatid na tayo ni na Albert at Jonathan. Pag may kailangan ka, sabihan mo lang kami. Salamat sa inyo. Malaking bagay na yung pag-refer nyo sa akin sa pinapasukan kong donut shop ngayon. Wala yun. Bilib nga kami sa'yo eh. Hindi madali pagsabay ng pagtatrabaho at pag-aaral. Kailangan tol eh. Yun lang naman yung puhunan ko sa ngayon. Sipag at tiyaga. Kamusta naman yung manager at katrabaho mo dun? Di ka na ba nila pinag-iinitan? Hindi na tol. Nung umpisa lang yun. Baka ganun lang talaga sila noon kasi bago pa lang ako. Saka alam mo naman, lagi rin kasi ako nalilate eh. Kaya lagi ako napapagalitan. Buti naman. Sige tol, mag-aasikaso muna ako ah. Mag-aalisin ko na kasi ng hapon eh. May duty ako ngayon, closing shift. Sige, Adrian, ingat. Ang hirap talaga mag-view ng file pag ganito yung low class yung phone. Ayaw mag-open ng PowerPoint presentation pag mahina yung signal eh. Di tuloy ako makapag-review. Sayang. Wala pa namang gaanong customer. Teka, may tumatawag. 0920... Unknown number? Sino to? Sasagutin ko ba to? Baka si Ate Berna to eh. Pero parang hindi naman. Ba't ako kinakabahan? Sagutin ko na nga. Hello? Adrian. Adrian, kuya mo to. Kuya Alfred? Nakitawag lang ako. May nangyari kasi. Ha? Anong nangyari? Nasusunog yung bahay natin ngayon. Ano kuya? Nasusunog yung bahay? Si nanay? Si Anika? Magkakasama kami. Pero ni isang gamit sa bahay, wala kaming naisilba. Huwag niyo nang isipin yung mga gamit kuya.
Ang mahalaga, nakaligtas kayo. Paano ba kasi nagkasunog? Mahabang kwento, Adrian. Ang bilis ng pangyayari. Nagulat na lang kaming laki na agad ng apoy. Si nanay. Kumusta si nanay? Eto, pinapakalma namin. Kanina pa iyak ng iyak. Halos may matay pa nga eh. Paano na yun ngayon, kuya? Saan kayo titira? So ngayon, sabi ng kapitan, doon daw muna kami sa evacuation center sa barangay. Sabi rin nila, magbibigay daw ng tulong ang mayor dito sa lugar natin. Sana totoo. Hindi ko rin alam kung paano kami magsisimula dito ulit, Adrian. Bahala na. Excuse me. Nasaan na yung in-order kong brewed coffee? Kuya Alfred, sorry. Mamaya na lang tayo mag-usap pa. Naka-duty kasi ako ngayon eh. May customer na. Yes po, ma'am. Yung brewed coffee, hindi pa ba tapos? Kanina pa yun na. 20 minutes na ako naghihintay oh. Pasensya na po, ma'am. Ito na po. Patapos na po. Tagal! Hoy kuya! Mali naman yung donut na binigay mo sa amin. Po? Paanong mali po? Nirepeat order ko po Ang yun sa... sabi ko, plain lang. Yung asukal lang ang toppings. Eh, itong binigay mo, puro mani ang nasa ibabaw. Allergic ako sa peanuts. Bawal sa akin yan. Sorry po. Papalitan ko na lang po. Pambihirang buhay to, oh. Ibis na pauwi na ako, bumalik pa ako rito. Tatanga-tanga ka kasi. Yung brewed coffee, hindi pa rin ba tapos? Okay na po. Ito na po, ma'am. Aray! Sakit! Sorry po, ma'am. Sorry po. Sorry po talaga. Ano ba to? Iaabot mo na lang yung order? Pinasok mo pa yung kamay ko. Ang init-init to, buti na lang hindi tuluyang natapon. Sorry po talaga, ma'am. Sakit! Nasa ba yung manager mo? Oo nga. Kanina ka pa tatanga-tanga eh. Tawagin mo nga manager mo. Kakausapin namin. Dahil tuition fee lang ang libre sa scholarship program na nag-grant sa akin, kailangan kong pagtrabahuan ang mga pambayad sa dormitory, miscellaneous, pati mga gamit ko sa school gaya ng libro, projects at pang-araw-araw kong pagkain at pangangailangan. Naging crew ako sa isang food chain. Nagsa-sideline din ako sa pagbebenta ng mga pagkain, ballpen at kung ano-anong gamit na personal kong inaalok sa mga customers sa restaurants at pati sa malls. Para sa akin, wala nang atrasan. Kailangan ko na lang tiisin at pagtiyagaan ang mga bagay-bagay para mairaos ang pag-aaral ko. May nabasa ako dati. Ang sabi, "Today is sacrifice, tomorrow is paradise." Mas pipiliin ko na magsakripisyo araw-araw basta mararating ko yung panahon ng kaginhawaan. Kesa naman wala lang akong gagawin at magsistay lang ako sa komportable o pwede na. Tapos habang buhay ko namang dadanasin ang hirap. Hindi madali ang maging working student. Halos hatiin ko na sa 10 ang katawan ko para lang mapagkasya sa 24 oras sa isang araw ang mga dapat kong gawin. May mga oras na nagre-review ako o gumagawa ako ng assignment kahit naka-duty ako sa trabaho. Kahit nasa jeep o LRT ako, nagbabasa ako ng libro. Nagpapasalamat ako sa mga mababait kong dormmates at kung di dahil sa kanila, hindi ko matitiis ang ibang mga pagsubok sa akin bilang isang scholar. Palagi rin akong tinatawagan ni Kuya Alfred para makumusta ko sila. Namimiss ko rin sila at malungkot ang mabuhay na mag-isa sa Maynila. Lalo na't nasanay ako na kasama ko ang pamilya ko sa probinsya. Akala ko sapat na lahat ng mga pagsubok na meron ako noon para matapos ko ang college ko. Pero ang hindi ko alam, may sunod-sunod na problema pa palang darating na susubok sa akin. Magandang araw po. Pasensya na po kung maiistorbo ko yung pagkain ninyo. Ako po si Adrian De Asis, second year engineering student po. Baka gusto nyo pong bumili ng binebenta ko. Ito po, mga nakapak na yema, makapuno, tsaka pulburon po. May mga ballpen din po ako. Ito po. Magkano sa yema?
3 pack po, 100. 100? Patingin nga. 1, 2, 3. 10 piraso lang tong yema sa isang pakete ah. Ang liliit pa. Sa palengke, magkano lang ito eh. Baka marami yan. Hindi natin alam kung saan gawa. Pasensya na iho. Pero hindi kami bibili. Okay po, salamat po. O ano Adrian, nakabenta ka na ba? Wala nga Camille eh. Ang hina ngayon, grabe. Tapos ang susungit pa ng mga natsyempohan kong customer. Hayaan mo na. Mamaya doon sa kabilang mall, malay mo naman, maraming bumili sa atin doon. Sana nga. Ay, siya nga pala Camille. Anong oras magbubukas yung Tapsilugan mamaya? 6 p.m. bukas noon. Kaya dapat bago mag-5, naka-ready na tayo para mag-duty. Alam mo, buti na lang nakahanap tayo ng Tapsilugan na ganun, no? Yung pumapayag na mag-part-time job yung mga gaya nating estudyante. Marami naman talagang tumutulong sa mga working students ngayon. Kailangan mo lang talagang maghanap nung swak sa schedule mo. Okay naman ako dun sa Tapsilugan na pinapasukan natin. Yun nga lang, mababa lang talaga yung sahod. Ay, Camille, ano kaya kung mag-try din tayo maghanap ng iba pang part-time job, no? Tapos, i-manage na lang natin kung paano natin pagsasabay-sabayan. Ano sa tingin mo? Hala. Camille? Sorry. Ano yun? Ang sabi ko, try kaya nating maghanap ng iba pang sideline. Alam mo na, side income rin yun. Adrian, teka. Tingnan mo to. Kanina pa kasi ako may nababasa mga shared post online eh. Post? Tungkol saan? Tingin nga. Ito oh. Ang sabi, yung nCoV daw o yung 2019 novel coronavirus pinangalanan ng COVID-19 ng World Health Organization. COVID-19? Oo, COVID-19 na raw ang tawag. May first confirmed case na raw dito sa Pinas. Yung Chinese na nag-travel mula Wuhan, China. Kaya nga, ang daming travel restrictions na nangyari. Ang dami kong nababasang nagpapanik sa comment sections kasi baka kumalat daw yung virus sa buong Pilipinas. Pero, ba't ganyan? Tingnan mo yung mga reaction sa comment sections, oh. Parang nagpapanik yata yung mga tao. Paano di magpapanik? Last week nga may binalita na may namatay na. Talaga? Ganun kadelikado yung virus na yan? Sabi nga nila baka raw maging pandemic eh. Kaya pala. Bakit? Kahapon kasi may inutos sa aking ipabiling supply sa Tapsilugan. May dinaanan ako sa groceries. Napansin ko lang na ang daming nagpapanik buying sa groceries. Isa pa yan. Tapos ang sabi, ubos na raw yung mga face mask at alcohol. Tapos ito pa, may mga naglalabasang balita na posibleng magkaroon ng lockdown. Lockdown? Lockdown? Yung parang totally lilimitahan ang galaw ng mga tao. Yung iba, sinasabi na baka ipasara raw yung mall, restaurants, pati mga opisina. Tapos baka limitahan din yung paglabas-labas ng mga tao. Para raw hindi na lumala yung pagkalat ng virus. Hello Kuya Alfred. Kumusta kayo dyan? Ito, okay naman. Ba't napatawag ka bigla ngayon di sa oras ng gabi? Nag-aalala lang kasi ako kuya eh. Nag-alala? Saan? Nabalitaan niyo ba yung kumakalat na virus kuya? Ay nako, huwag mo nang masyadong isipin yon. Hindi kami tatabla ng mga virus na yan. Sa tindi ba naman ng mga pinagdaanan nating pagsubok dito sa probinsya? Itatablan pa ba tayo ng mga ganyan? Huwag mo na kaming alalahanin dito. Ikaw dyan, kamusta ka? Ayos lang naman ako rito kuya. Ganun pa rin. Kaliwat kanan ng sideline para makapagbayad ng renta sa dorm at pang araw-araw na pagkain. Yung bagong pinagtatrabahuan ko sa Tapsilugan libre naman yung pagkain sa gabi. Kaya nakakatipid din ako. O basta, pag nagkaroon ka ng problema dyan, lalo na kung matuloy ang lockdown, tumawag ka lang ha. Saka, yung pinag-usapan natin nung nakaraan, napag-isipan mo na ba kung susubukan mo? Yung alin kuya? Yung kay Ate Alona ba? Oo. Napuntahan mo na ba yung address? Yung binigay ko sa'yo? Kuya, ang layo kasi ng Fairview dito eh. Pamasahe pa lang balikan, talo na ako. Paano kung hindi ko pa siya natuntun doon? Di sayang lang yung oras at punta ko. Ikaw ang bahala. Pero sana,
mahanap mo si Ate Alona dyan para makatulong man lang sa pag-aaral mo. Tingin mo ba kuya, tutulong yun? Mukhang pinabayaan na tayo nun eh. Adrian, kapatid natin siya. Sigurado ako pag nakita ka niya at nakausap ng personal, hindi yan magdadalawang isip na tumulong. Adrian, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kilala ko si Ate Alona. Matutuwa pa nga yun pag nalaman niyang pinagpatuloy mo ang pag-aaral mo ng college. Makinig ka sa akin, Adrian. Walang masama kung susubukan mo. Para sa'yo rin yan. Nagkaroon ng pandemya, COVID-19. In-announce ng gobyerno na magkakaroon ng mga lockdowns. Napagalitan ako ng manager namin dahil sa mga reklamo ng customers. Nabalitaan kong nasunog ang bahay namin. Lahat ng yon nangyari lang sa isang araw. At hindi ko alam kung paano ko kinayang isaisip at isapuso ang lahat ng yon. Nakakapanlumo, pero wala akong ibang choice kundi maging matatag. Kailangan kong kumilos kahit hindi gustong gumalaw ng katawan ko dahil sa panghihina, gawa ng mga problemang meron ako. Nung nagsimula na ang mga lockdowns at quarantines, pansamantalang nagsara ang food chain na pinagtatrabahuan ko. Hindi na rin ako makalabas at makapunta sa mga restaurants at malls para mag-alok ng mga binibenta kong ballpen at mga pagkain. Tuloy pa rin ang klase namin kahit sa bahay lang kami at puro video call at call conference ang lessons. Kaya tuloy lang din ang mga kailangang gastusin pagdating sa projects at ibang kailangan. At dahil nawalan ako ng mga source of income, napilitan akong pumasok sa iba't ibang sideline na pwede kong pagkakitaan habang naka-lockdown. Ano, Adrian? Ayos na ba yung bag na gagamitin natin? Oo tol, okay na to. Nilagyan ko na lang ng tuwalya sa magkabilang gilid. Sige. Sigurado ka ba na pag nilagay ko tong mga bote ng alak dyan, hindi mababasag? Saka, hindi ba malata na alak yung nasa loob? Oo, hindi yan. O siya, tara na. Nag-chat na rin sa akin yung pagbebentahan natin. Doon daw tayo ulit sa kabilang gate magkita. Ronel, sigurado ka bang hindi tayo sasabit dito? Wala bang mga taga-barangay o polis na nag-iikot-ikot yan? Wala yan. Ako bahala sa Lola. Bakit? Kinakabahan ka ba? Syempre, alam mo naman. Lockdown ngayon. ECQ tapos may ban pa yung pagbebenta ng mga alak. Di kaya mahuli tayo? Di yan. Lakasan lang ng loob. Kailangan natin ng pera, di ba? Kahit pa barya lang ang kikitain natin dito, pag naipon natin, malaking bagay na rin. Ayoko lang kasing sumabit tayo eh. Alam mo na, malaking problema din to. Tiwala ka lang sa akin. Hindi tayo mahuhuli. Sige, tara na. Ayos. Sambote na lang yung hindi pa natin nabebenta. Ano bang sabi nung kachat mo kanina? Hindi na ba nila bibilhin? Hindi na raw eh. Try kaya nating dumiretso dun sa kabilang eskinita. Baka may gustong bumili dun. Dati nakabenta tayo dun, di ba? Oo, pero 10 oras na kasi ng gabi eh. Curfew na. Baka wala nang nakatambay dun. Subukan lang natin, Ronel. Sayang din yun. 100 din yung tubo dito eh. Nag-iipon kasi ako para sa pambayad sa tuition ko. Alam mo naman, nawalan ako ng side job ngayong pandemic eh. Wala akong pang self-support sa pag-aaral ko. Alam ko yun. Sige na, punta na tayo sa kabilang eskinita. Ronel, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo nga eh. Ba't bigla may mga pulis dito? Ronel, nakatingin sila sa atin. Papalapit na sila sa atin. Adrian! Takbo! Takbo! Hoy! Mga batang iligal na nagbebenta ng alak! Bumalik kayo dito! Hoy! Ronel, bilis! Hindi nila tayo pwedeng maabutan. Hoy!
Pasok dito! Sa may eskinita! Dali! Hello, Adrian. Kuya Alfred, napatawag ka. Kasi itatanong ko lang sana kung meron kang ekstrang pera dyan. Baka pwede kong mahiram. Ekstrang pera? Bakit kuya? May problema ba? Oo eh. Si Anika kasi. Bakit kuya? Anong nangyari kay Anika? 3 araw ng mataas ang lagnat. May skin rashes din siya. Suka din ng suka. Hala, bakit? Ano yun? Na-COVID siya? Ano sabi ni nanay? Sabi ni nanay, mukhang hindi raw COVID eh. Mukhang sintomas daw ng dengue. Dengue? Masyadong nakapokus sa mga tao dito ngayon sa COVID. Nakalimutan nilang may dengue outbreak din. May kapitbahay tayo dito. Kamamatay lang ng anak niya nung nakaraang linggo dahil sa dengue. Anong gagawin? Asa na si Anika? Dadalhin ba sa ospital? Ipapatest ba? Oo, kailangan niyang ipatest. Kaya nga naghahanap kami ng mautangang pera. Paano yun kuya kung hindi nga mag-positive sa dengue? Tapos mag-positive naman sa COVID si Anika? Alam mo naman yung ospital ngayon, sabing konting lagnat lang, nagpa-positive na agad sa mga test sa ospital. Hindi naman siguro, Adrian. Huwag muna nating isipin ganun. Ang mahalaga, mapacheck up si Anika at maresetahan ng gamot. Nakakaawa na yung kapatid natin eh. Sige Kuya Alfred, gagawin ko ng paraan dito kung saan ako makakadiskarte ng pera. Tatawagan kita agad pag nakapagpadala na ako. Sige. Salamat, Adrian ah. Sasabihan ko na rin si nanay. Binubuhay ko ang sarili ko sa Maynila. Pero para naman ako namamatay, tuwing makakatanggap ako ng hindi magagandang balita mula sa pamilya ko. Nahihirapan ako. Pero hindi ko naman kayang hindi makatulong sa kanila sa mga oras na sunod-sunod din ang mga problemang meron sila sa probinsya. Malapit na ako sa huling taon ng college degree ko. Habang papalapit ako ng papalapit sa dulo ng tagumpay, parang mas lalo ding pahirap ng pahirap ang mga pagsubok sa akin. Isang araw kasi, pinatawag ako sa registrar at sinabi sa akin na downgrade ako sa scholarship dahil may mga mababa akong grades. Hindi ko na-achieve yung maintaining para sa semester na yon. Kaya kinailangan ko magbayad ng 50% tuition fee para makapag-exam at matapos ang last sem na yon. Kaya kaliwat ka ng sidelines ulit ang mga trinabaho ko. Sabi ko sa sarili ko, huli naman na to. Kailangan ko nang ibuhos ang lahat ng lakas ko kasi malapit naman na akong graduate. Pero kung kailan nakaipon na ako ng pera, bigla-bigla talaga nagkakaroon ng kasabay na problema kina nanay sa probinsya. Kaya hindi ko matiis na pahiramin si nanay ng pera. Hanggang isang araw, Nay, kumusta po? Naipadala niyo na po ba yung pera sa remittance center? Kailangan ko na po kasi yung makuha ngayon eh. Ipambabayad ko na po sa registrar. Bukas na po kasi yung finals namin. Anak kasi, ano Ano Nay? hindi ko pa mababayaran yung hiniram kong pera sa'yo. Wala pa akong maipapadala. Ha? Anong wala Nay? Hindi pa nakakabalik sa akin yung pera eh. Nay naman eh. Alam niyo namang tuition fee ko yun. Pangbayad ko yun sa finals bukas. Sabi niyo ibabalik niyo rin agad. Anong nangyari? Di ba nga ipinautang ko rin dito para kumita ako sa interes. Sabi nung umutang sa akin, paiikutin niya sa negosyo yung pera. Paikutin? Mukhang ikaw lang naman yung pinaikot niyan Nay. Baka niloloko lang kayo niyan. Rian, yung bibig mo Hindi porket di ko maibalik sa'yo yung pera, pagsasalitaan mo na ako ng ganyan. Hindi niyo naman ako naiintindihan eh. Kailangan ko na yung pera. Pag hindi ako nakabayad bukas, hindi ako makakapag-final exam.
Pag nangyari yun, Nay, hindi ako makakagraduate. Aba, wala ka bang ibang pwedeng mahiraman ng pera dyan? Gawan mo muna ng paraan. Yun na nga, Nay eh. Lagi na lang akong gumagawa ng paraan. Hindi ba pwedeng kahit ngayon lang kayo naman yung dumiskarte? Pinaghirapan kong pag-ipunan niyang pera, Nay. Halos hatiin ko na nga yung katawan ko, mapagsabay-sabay ko lang yung mga pwedeng trabahuin dito sa Maynila eh. Para lang kumita ng pera. Alam mo ba kung ano yung mga ginagawa ko rito, Nay? Naglilibot-libot ako sa mga restaurant para lang maglako ng kung ano-anong pwedeng ibenta. Ngayong pandemic, ultimo illegal na pagbebenta ng alak sa gabi, pinatos ko na. Kulang na nga lang gumawa ako ng kalokohan para lang magkapera eh. Kasi Nay, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko mabuhay ng ganito. At ako, sa tingin mo ginugusto ko to? Na naghihirap tayo? Na ultimo pambayad mo sa tuition na uutang ko para lang makaraos kami ng mga kapatid mo? Adrian, para sabihin ko sa'yo, walang may gusto nito. Kung may pera lang ako, ba't ba ako manghihiram sa'yo, di ba? Nay, ang gusto ko lang maintindihan nyo, mahalaga tong pagtatapos ko ng college. Para rin naman sa atin to, Nay eh. Konti na lang, Nay oh. Makakapag-marcha na ako. Pag nakakuha na ako ng stable at maayos sa trabaho, mas makakatulong na ako sa inyo. Yun naman ang pangako ko sa inyo dati, di ba? Adrian, anak, tingin mo ba hindi ko naiintindihan yan? Nay, please naman. Kailangan ko na yung pera oh. Gawin nyo naman muna ng paraan yan, Ay please. nako, kahit pauwian mo ako dito sa probinsya at magalit ka sa akin ng todo, wala ko ipapadala sa'yo dahil wala nga sa akin ng pera. Nay naman eh. Sige na, ibababa ko na tong tawag. Tambak pa ako ng trabaho dito. Teka lang, Nay! Nay! Oh, Adrian, ito na yung perang hinihiram mo. Kaka-withdraw ko lang. Buti hindi ko pa nagagastos yung allowance ko na pinadala sa akin, Daddy. Naku, Tol. Salamat ah. Sobrang salamat talaga dito. Wala yun. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Ilang taon na tayong magkasama sa dorm mo. Isa ako sa mga witness ng struggle mo sa pag-aaral. Sobrang sipag mo kaya. Deserve mong makagraduate. Sa wakas, makakapag-review na ako ng maayos. Bukas na yung exam namin eh. Hindi ako makapag-review, kakaisip kung saan ako kukuha ng pambahid para sa finals eh. Alam mo, Adrian, lagi mong tatandaan. Laging may mga taong handang tumulong sa mga kagaya mo. Basta mag-reach out ka lang. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Marami ring taong nai-inspire dahil sa'yo. Hindi madaling maging working student ha. Pero ikaw, kinakaya mo lahat. Alam mo, Tol, habang papalapit ako ng papalapit sa pag-abot ng mga pangarap ko, ang dami kong natututunan. Gusto kong matupad ang pangarap kong hindi lang para mag-survive sa hirap ng buhay namin. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa akin din mismo. Malapit ka na maging engineer, Adrian. Tiwala lang. Pangarap kong maging engineer at hindi lamang ang bahay o buildings ang gusto kong itayo. Dahil gusto ko ring bumuo ng bagong mundo para sa pamilya ko. Para kay nanay, para kay Kuya Alfred, para kay Anika at para kay tatay na nasa langit. Gusto kong makita niya na hindi napunta sa wala ang lahat na naging sakripisyo niya para sa amin dati. Pagkatapos ng naging pagtatalo namin yon ni nanay sa tawag, hindi ko napigilan at bumuhos na ang halo-halong emosyon ko. Nakagawa si nanay ng mali at yun ay ang hindi mabalik sa akin ang perang pambayad ko sana sa tuition. At ang kapalit, napagsalitaan ko siya ng hindi magaganda. Alam ko bilang magulang, mahirap din sa kanila na hindi maibigay ang pangangailangan ng mga anak nila. At bilang anak, masakit maiparamdam sa magulang na hindi sapat ang mga ginagawa o binibigay nila. Mahirap maging mahirap, pero naniniwala ako mas mahirap kung wala ka nang gagawin para maahon sa kahirapang yun. Mula nga noon hindi na kami gaano nag-usap pa ni nanay. Si Kuya Alfred lang ang lagi kong nakukumusta. Akala ko noon hindi na ako makakagraduate dahil wala akong pambayad sa tuition
Pero salamat sa Diyos at may mga kaibigan akong handang tumulong sa akin. Nakahiram ako ng pera at nakaabot ako hanggang sa araw ng graduation. Pero dahil nga sa samaan ng loob namin ni nanay, ay inasahan ko nang hindi siya makakarating sa pinaka-importanteng araw ng buhay ko. Kaya nung mismong araw ng graduation, Adrian! Camille! Kanina pa kita tinatawag pero di ka lumilingon eh. Sorry. Hinahanap ko kasi si Sir Luigi eh. Si Sir Luigi? Yung librarian ng school, bakit? Kasi siya kasi yung sasama sa akin sa pag-akyat sa stage mamaya. Hala, si Sir Luigi ang magsasabit sa'yo ng medal? Bakit? Asan ang nanay mo? O kaya yung kuya mo? Hindi ba sila pupunta? Hindi eh. Bakit naman? Nasa malayo kasi sila. Mahirap magbiyahe. Ha? Sa Marinduque lang naman sila manggagaling, di ba? Hindi naman yata sobrang layo nun. Yung isang kakilala ko nga nag-graduate din, sa Mindanao pa galing yung nanay niya. Okay lang yun. Ganun talaga. Wala na akong magagawa. Hindi sila makakapunta eh. Ganun ba? Ang lungkot naman nun. Buti nga, may marcha tayo ngayon eh. Yung ibang batch, walang marcha. Online lang. Kasi nga pandemic. Okay ka lang, Adrian? Ha? Oo naman. Okay lang naman kahit wala akong kasamang pamilya ngayon. Ang halaga naman, yung makapag-marcha ako, di ba? Oo naman. Congrats sa atin, Adrian ah. Tara dun tayo sa assigned seats natin. Maya-maya magsisimula na yung ceremony. Dalios Lilibeth Salazar. Hala, nasan si Sir Luigi? Nandito lang siya kanina. Malapit na pa naman ako matawag. Ako na yung sunod oh. Adrian, anak. Halika na. Akit na tayo sa stage. Nay, paano pong... De Asis Adrian Mariano. Nay, paano kayo nakarating dito? Alangan namang lumipad ako, di ba? Kasama ko si Kuya Alfred mo at si Anka. Nagbiyahe kami kahapon papunta dito. Talaga? Andito si Kuya Alfred at Anika? Oo, dun sila sa may bandang dulo nakaupo. Ayun o, yung lalaki naka-blue. Binibidyohan ka pa nga eh. Nay, Oh, huwag ka na magdrama dyan. Ayan na oh, iaabot na ang diploma mo. Ngumitin na tayo sa camera ha? Wow, ang dami namang pagkain dito, Nay. Sigurado po bang pwede tayong kumuha sa lahat ng pagkain nakahain dyan? oo naman Anika. Ang tawag sa ganyan, buffet. Buffet? Ang galing! Ay nako, halatang halata talaga pag laking probinsya at ngayon lang nakapasok sa ganito kagarang restaurant. O di ba, Nay? Hindi pa makakagraduate sa Adrian, hindi pa tayo makaka-experience makakain sa ganito. Buti nga may natabi akong pambudget natin para dito na eh. Bala ko kasi sana, yung naipon kong pera, yung pambibili ko sa inyo ng pasalubong. O panghanda para pag-uwi ko sa Marinduque. Hindi ko naman alam na pupunta pala kayo dito. Siyempre naman, Adrian. Papayag pa kaming hindi makapunta sa graduation mo. Pinagandaan namin to ni nanay, no? Gusto naming ma-witness ang pagmarcha mo. Congrats ulit ha. Sa wakas, ito pa din ang pangarap mo makapagtapos ng kolehiyo. Hindi napunta sa walang lahat ng sakripisyo mo. Salamat din sa mga suporta mo, Kuya Alfred ah. Naalala ko tuloy dati. Pinapunta ako ni nanay sa bukid para tumulong daw sa isa sa sagingan. Pero ang ginawa mo, imbis na patulungin mo ako, pinilit mo akong pumasok sa school. Iligyan mo pa nga ako ng baon eh. Naalala mo pa yun? Oo naman kuya. Ikaw ang isa sa mga nag-push sa akin no. Para magsumikap pa na gaano man kahirap ang buhay natin, hindi hadlang yun para abutin natin yung mga pangarap. Ay, mabuti rin at hindi ka nakinig sa akin. At nagpadala sa mga sinabi ko na huwag masyadong mag-ambisyon. Alam mo naman, nasasabi ko lang yun dati dahil sa hirap din ng buhay natin. Ang mahalaga lang kasi sa akin noon eh, kung paano tayo makakarao sa araw-araw. Naiintindihan ko naman yun, Nay. Hindi lang talaga naging madali yung lahat. Pero at least,
Naging worth it yung lahat. Adrian, kukunin ko na ang pagkakataon na to para makapag-sorry sa'yo ng personal. Sorry saan, Nay? Di ba nga, dun sa inutang kong pambayad ng tuition mo, yung hindi ko na naibalik. Nay, wag na nating isipin yun. Tapos na yun. Kasi, ang totoo niyan nahihiya rin ako sa'yo Ang dami kong pagkukulang sa'yo, anak. Pasensya ka na. Nay, sabi niyo sa akin kanina, iwasang magdrama. Kayo nga tong umiiyak ngayon Masaya lang yan si Nanay Adrian. Proud na proud yan sa'yo, no? Lagi niyang kinukwento sa mga kapitbahay na malapit na siya magkaroon ng engineer na anak. Huwag kayong mag-alala, Nay. Malapit na talaga. Sisiguraduhin ko sa inyong ipapasa ko yung board exam. Unti-unti na rin tayo makakaraos sa hirap na Kuya Alfred, salamat sa inyo. Basta andito lang ako. Nakasuporta sa'yo. Proud na proud ako sa'yo, Adrian. Salamat sa lahat ng pagtsatsaga mo at tulong mo para sa pamilya natin, ha? Abutin mo ang tagumpay. Hindi lang para sa amin, kundi para rin sa sarili mo. Nay, pinapayak mo rin ako O siya, tara na. Kumuha na tayo ng pagkain. Oo nga. Kanina pa ako gutom na gutom Pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan ko bilang isang working student, natutunan kong ang tagumpay ay hindi lang basta dumarating sa buhay mo. Kailangan mo tong pagtrabahuan, pagtiyagaan at pagpaguran. Ang totoong swerte ay makukuha mo sa pagpupursige. Masarap mangarap, madaling magsimula. Pero ang bumangon at magpatuloy ng paulit-ulit sa kabila ng lahat ng pagsubok, yun ang pinakamahirap sa lahat. Pero yun din ang magdadala sa'yo sa tuktok ng mga pangarap mo. Nang makita ko si Nanay na inaakay ako umakyat ng stage para kunin ang diploma ko, grabeng emosyon na ang binitbit ko hanggang makababa ng stage. Gusto kong maiyak ng todo. Gusto kong yakapin na mahigpit si Nanay. Yun na kasi ata ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ang umattend si Nanay ng graduation ko. Mula elementary hanggang high school kasi, laging si Kuya Alfred ang sumasama sa akin pag-akyat kahit pagtatanggap ako ng awards. Yun kasi ang mga panahong hindi ako sinusuportahan ni Nanay sa pag-aaral. Pero ngayon, nagpapasalamat ako na nakita na niya ang halaga ng edukasyon. Na inalis na rin niya sa puso niya ang takot na baka mapunta lang din sa wala ang lahat ng mga isinakripisyo ko. Natapos ko ang college ko at may panibago ulit na mga pagsubok akong kahaharapin. Pero sa puntong ito, mas malakas na ang loob ko. Mas may kapit na ako sa mga pangarap ko. Kung may mga kapwa estudyante o working student man ako na nakikinig ng kwento ko, gusto kong ipaalam sa inyo na walang sayang sa lahat ng mga sakripisyo nyo. May mga panahong hindi nyo makikita ang tuktok ng bundok ng mga pangarap nyo. Pero magpatuloy pa rin kayo. Kasi hanggat nagpapatuloy kayo at nagpupursige, mararating nyo ang gusto nyong puntahan. Ano man ang ingay at sinisigaw ng mundo, maniwala pa rin kayo sa sarili nyong boses. Sa isinisigaw ng puso nyo. Ako si Adrian. At ito ang kwento ng paglalakbay ko sa pag-abot ng mga pangarap ko.